Kumusta mga kasaliksik? Napakaraming misteryo ang bumabalot sa ating mundo at marami sa mga ito ay hindi pa nalulutas o nabibigyan ng kasagutan. Mula sa isang higanteng mata na tila nagmula sa kailaliman ng dagat hanggang sa bulto-bultong bote ng whiskey na nagbigay saya sa isang buong komunidad. Tuklasin natin ang 10 pinaka-nakakakilabot na bagay na inanod o nadiskubre sa mga baybayin. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, ang higanteng mata. Sa isang mapayapang umaga sa Pompano Beach, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa isang lalaki habang siya'y naglalakad. Nakakita siya ng isang malaking mata na tila nakatitig pabalik sa kanya. Agad niya itong iniabot sa Florida Fish and Wildlife Commission, FFWC, upang suriin kung saan ito nagmula. Sa unang tingin, ang mata ay mukhang nagmula sa isang kakaibang nilalang mula sa malalalim na bahagi ng dagat. Posibleng isang dambuhalang pusit o isang whale. Ngunit matapos ang masusing pagsusuri, natuklasan ng mga eksperto na ito ay pag-aari ng isang swordfish. Ang swordfish, kilala bilang isa sa pinakamabilis lumangoy na mga isda sa dagat, ay may mga mata na akmang-akma sa ilalim ng malalalim at madilim na tubig. Bagaman karaniwang intact ang buong katawan ng mga nilalang na ito, ang pagkakadiskubre ng mata lamang ay nananatiling kakaibang insidente. Napansin ng mga eksperto ang maliliit na buto sa paligid nito na nagpapatunay na ito ay pag-aari ng isang vertebrate tulad ng swordfish, hindi isang mollusk tulad ng pusit. Ito rin ang unang pagkakataon na natagpuan ng ganitong kalaking mata na hiwalay sa katawan ng isda. Ang kaganapang ito ay nagdala ng maraming spekulasyon at usapan online. Ang tanong ng marami, paano ito naputol at paano ito napunta sa dalampasigan? Bagaman walang tiyak na sagot, patuloy na gumagawa ng paraan ng mga eksperto upang mas maunawaan ang kakaibang paglalakbay ng bahagi ng mga nilalang dagat mula sa kailaliman patungo sa baybayin. Sa kabila ng misteryo, malinaw na ang mata ay isa pang paalala ng mga kamanghamanghang lihim ng ating mga karagatan. Number 9, ang dalawang ulong dolphin. Sa baybayin ng Izmir sa Turkey, isang pambihirang tanawin ang bumungad noong Agosto 2014. Isang dolphin na may dalawang ulo ang natagpuan ng isang guro habang siya'y nagbabakasyon. Ang katawan nito ay halos 1 metro ang haba at ang isang ulo lamang ang may malinaw na mata. Agad nitong nakuha ang atensyon ng mga siyentipiko at ng publiko, lalo na't napakabihira ng ganitong kaso sa mga hayop dagat. Maraming haka-haka kung paano ito nabuo, ngunit napatunayan ng mga eksperto na ito ay isang likas na abnormalidad. Ayon sa mga dalubhasa, ang dalawang ulong dolphin ay resulta ng conjoined twins, kung saan dalawang embryo ang hindi lubusang naghihiwalay habang nasa sinapupunan. Karaniwang hindi nakaliligtas ang ganitong uri ng twins sa sinapupunan, ngunit sa kakaibang pagkakataon, nakarating ang dolphin na ito sa karagatan bago ito namatay. Ipinakita ng ganitong insidente ang kahalagahan ng patuloy na pananaliksik tungkol sa natural na mundo upang mas maunawaan ang mga bihirang at hindi inaasahang mga kaganapan tulad nito. Sa kabila ng pagpanaw ng dolphin, ito ay nagbigay inspirasyon sa mga siyentipiko na ipagpatuloy ang pag-aaral sa mga biological anomalies. Pinatunayan nito na kahit sa modernong panahon, marami pa rin tayong natutuklasan ng mga misteryo sa kalikasan. Ang pagkakadiskubre ng dalawang ulong dolphin ay hindi lamang nagpapakita ng ganda ng kalikasan kundi pati na rin ng misteryong bumabalot sa mundo ng mga hayop sa ilalim ng dagat. Number 8, higanteng driftwood. Sa La Push, Washington noong 2010, isang higanteng driftwood ang natagpuan ng isang beachgoer na nagngangalang Philip Lachman. Ang kahoy na ito, na mas malaki pa sa karaniwang puno, ay isang drift log na tinangay ng mga alon mula sa gubat hanggang sa dalampasigan. Ang ganitong uri ng driftwood ay kadalasang mula sa mga western red cedar o Sitka spruce, mga punong kilala sa kanilang laki at tibay. Tumagal ng mahabang oras bago malaman kung gaano kalaki ang drift log na ito. Ngunit base sa mga sukat ng karaniwang kahoy sa gubat, maaaring umabot ito sa 10 talampakan ng lapad at 200 talampakan ng haba. Napakadalang na makita ang ganitong kalaking driftwood sa tabing dagat at ang presensya nito ay nagpapaalala sa tao kung gaano kalakas ang mga puwersa ng kalikasan. Ang mga bagyo at pagbaha sa Pacific Northwest
ay madalas na nagdadala ng ganitong mga puno mula sa gubat patungo sa ilog hanggang sa makakarating ito sa dagat. Sa ganitong proseso, ang mga higanteng kahoy ay natatangay ng mga agos ng tubig na nagiging sanhi ng kanilang paglitaw sa mga baybayin pagkatapos ng malalakas na bagyo. Ang pagkakita sa higanteng driftwood ay nagdulot ng malaking interes, hindi lamang sa mga turista, kundi pati na rin sa mga lokal na mananaliksik. Pinakita nito kung paano nagiging bahagi ng ating karagatan ang mga elemento ng kalikasan at kung paanong ang dagat ay nagiging tagapangalaga ng mga kwento mula sa mga bundok at kagubatan. Ang ganitong uri ng pagkakadiskubre ay muling nagpaalala sa atin kung gaano kalaki at kamangha-mangha ang koneksyon ng lupa, ilog at karagatan. Number 7. Kinder Surprise. Noong 2017, isang di pangkaraniwang tanawin ang bumungad sa isla ng Langeoog sa Germany. Libo-libong plastic Kinder Surprise eggs ang inanod sa dalampasigan. Ang mga makukulay na itlog ay posibleng nalaglag mula sa isang Danish container ship na sinalanta ng bagyo. Ang mga bata sa isla ay lubos na natuwa at agad na tumulong sa paglilinis, na syempre ay may kasamang munting gantimpala. May ilang itlog silang naiuwi. Ang biglang pagdating ng mga itlog ay nagbigay saya sa mga residente at naging dahilan ng kanilang pagkakaisa. Ngunit hindi lahat ng bansa ay masaya sa ganitong kwento. Sa United States, ipinagbawal ang Kinder Surprise mula pa noong dekada 30 dahil sa panganib na dulot ng maliit na laruan sa loob nito. Samantala, ang pag-anod ng mga itlog ay nagbigay diin sa mas malaking issue ng marine pollution. Tinatayang 10,000 shipping containers ang nawawala sa karagatan taon-taon, nag-iiwan ng iba't ibang bagay na maaaring makasama sa kapaligiran. Sa kabila ng saya at kasiyahan na dala ng mga Kinder Surprise eggs, ang pangyayari ay nagsilbing paalala sa lahat ng pangangailangan ng mas maayos na pangangalaga sa mga kargamento sa dagat. Ang mga di inaasahang kayamanan mula sa alon ay nagbibigay inspirasyon upang patuloy na magtulungan para mapanatili ang kalinisan ng ating mga baybayin at karagatan. Number 6. Ice balls. Isang napakalamig na sorpresa ang bumungad sa mga taga-Gulf of Ob sa Western Siberia noong Nobyembre 2016. Libo-libong perpektong bilog na ice balls ang tumambad sa baybayin. Ang bawat bola, na ang laki ay mula sa tennis ball hanggang 3 talampakan ng diameter, ay tila nilikha ng kalikasan para sa isang higanteng snowball fight. Nagmistulang kakaibang tanawin ng dalampasigan at marami ang naglibang sa hindi pangkaraniwang eksena. May mga umupo sa mga ice balls, may mga hayop na naglaro sa paligid nito, at syempre, hindi nawawala ang mga viral videos na nagkalat sa internet. Hindi ito sanhi ng isang napakalaking hailstorm o kakaibang kababalaghan. Ang mga ice balls ay nabuo dahil sa isang bihirang prosesong pangkalikasan, kung saan ang maliliit na piraso ng yelo ay dinadala ng hangin at alon. Pinapakinis habang unti-unti silang tumutubo at lumalaki. Habang patuloy na umiikot sa mababaw na nagyayelong tubig, nagiging mas bilog at makinis ang mga ito bago tuluyang mapadpad sa pampang. Ang ganitong proseso ay tila isang masining na paraan ng kalikasan upang makalikha ng kakaiba at kahanga-hangang tanawin. Ang pagtuklas ng ganitong uri ng ice formation ay nagbigay buhay sa mga diskusyon tungkol sa pagbabago ng klima at ang epekto nito sa ating kapaligiran. Ang paglitaw ng ice balls ay paalala na marami pa tayong hindi lubusang nauunawaan tungkol sa mga likas na proseso sa mundo. Ipinakita nito na kahit ang malamig na Siberia ay may maibabahaging nakakaaliw na kwento mula sa baybayin na nagpapakita ng likas na kagandahan ng ating kalikasan. Number 5. Ang ambergris. Noong 2016, isang mag-asawa sa Lancashire, UK ang naglalakad sa dalampasigan nang makarinig sila ng kakaibang amoy. Sa kanilang pagsisiyasat, natagpuan nila ang isang kulay abong bukol na malagoma at kasing laki ng isang rugby ball. Kahit hindi kaaya-aya ang amoy nito, halo ng amoy pusit at dumi ng hayop, nagdala ito ng swerte. Ang kanilang natuklasan ay ambergris, isang bihirang substansya na nagmumula sa suka ng balyena. Ang bukol na ito ay hindi lamang kakaiba, kundi napakahalaga dahil nagkakahalaga ito ng humigit kumulang $70,000.
Ginagamit ang ambergris sa industriya ng pabango upang mapanatili ang halimuyak ng mga mamahaling scent. Isang simpleng paglalakad sa beach ang nagdala ng malaking kita sa mag-asawa. Ngunit higit pa sa pera, ito ay isang natatanging pagkakataon upang maranasan ang pambihirang bahagi ng natural na mundo. Ang ambergris ay hindi karaniwang natatagpuan, kaya't ang bawat piraso ay nagiging mahalagang bahagi ng mga kwento ng kalikasan na naibabahagi sa mga susunod na henerasyon. Ang natuklasang ambergris ay nagbigay liwanag din sa relasyon ng tao sa kalikasan, kung paano ang mga elementong tila walang halaga o kahit hindi ka nais-nais ay maaaring magdala ng yaman at kaalaman. Sa pamamagitan ng kanilang kwento, ang mag-asawa ay nakapagbigay inspirasyon sa iba na maging mapagmasid at mapanaliksik sa kanilang kapaligiran. Isang simpleng lakad sa dalampasigan ang nagresulta sa isang pambihirang kwento ng tagumpay at pagtuklas. Number 4. Ang higanteng globster. Noong Mayo 2018, isang higanteng mabalahibong nilalang ang bumagsak sa baybayin ng Oriental Mindoro sa Pilipinas. Ang napakalaking karne na natagpuan ng mga lokal ay umaabot sa sukat ng isang truck at may kasamang amoy na tila galing sa mga bulok na hayop. Tinawag itong globster at mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga tao dahil sa kakaibang hitsura nito. Sa unang tingin, tila ito ay isang bagong nilalang mula sa kailaliman ng dagat. Ngunit ang pagsusuri ng eksperto ay nagbigay liwanag sa totoong pinagmulan nito. Kinumpirma ni Vox Cruzada, isang fishery law enforcer, na ang globster ay isang nabulok na bangkay ng balyena. Ang balahibo na bumabalot dito ay mga natitirang himaymay ng kalamnan na nabuo dahil sa natural na proseso ng pagde-decompose. Sa kabila ng nakakaantig na itsura nito, ang bangkay na ito ay nagpapaalala sa atin ng kung gaano kabagsik ang kalikasan at kung paano nito tinatrato ang mga labi ng mga nilalang dagat. Sa kabila ng katotohanan na ang globster ay isa lamang patay na balyena, ito ay naging mahalagang paalala sa mga tao sa Oriental Mindoro at sa iba pang bahagi ng mundo na dapat nating bigyang pansin ang mga kwento ng ating mga karagatan. Ang ganitong mga pangyayari ay hindi lamang kwento ng misteryo, kundi pati na rin ng karunungan na nagtutulak sa ating magtanong at maghahanap ng sagot sa mga hiwaga ng kalikasan. Number 3. Mahiwagang mga tubo. Noong Agosto 2017, ang mga lokal ng Norfolk Coast sa Winterton at Cayster-on-Sea ay nagulat nang matagpuan ng 12 higanteng tubo na inanod sa baybayin. Ang bawat tubo ay may diameter na 8 talampakan at ang pinakamahaba ay umaabot sa 1,574 feet, halos 5 beses ang haba ng Big Ben. Walang nakakaalam kung paano ito napadpad sa dalampasigan at sa unang tingin, tila mga higanteng straw mula sa langit ang misteryosong bagay na ito. Agad itong naging usap-usapan sa buong rehiyon. Sa huli, natuklasan na ang mga tubo ay nawalan ng pagkakaangkla habang ito'y hinahatak patungong Algeria para sa isang malaking proyekto. Dahil dito, sila'y inanod papunta sa Norfolk Coast na nagdulot ng intriga at pagkamangha sa mga residente. Ayon sa Maritime and Coast Guard Agency, ligtas naman ang mga tubo at hindi nagdulot ng polusyon sa dagat. Pinanood ng mga tao kung paano isa-isang ibinalik ang mga tubo sa dagat at sa huli ay inihatid sa Norway. Ang kaganapang ito ay nagsilbing paalala na ang karagatan ay punong-puno ng mga sorpresa. Kung minsan mga bagay na para sa malalayong lugar ay biglang lumalabas sa baybayin, nagdadala ng mga tanong tungkol sa kung paano ito napunta roon. Sa halip na tanawin lamang, naging bahagi ito ng kwento ng Norfolk, isang kwento ng koneksyon sa pagitan ng tao, teknolohiya at kalikasan. Number 2. Starfish Massacre. Sa Kent, United Kingdom noong Marso 2018, natagpuan ng mga naglalakad sa Ramsgate Beach ang kanilang baybayin na natatabunan ng libo-libong starfish. Sa unang tingin, mistulang mga piraso ng buto ang nakalatag sa buhangin. Ngunit habang lumalapit sila, napagtanto nilang ito'y hindi mga labi ng isda, kundi buhay na mga starfish na na-stranded sa dalampasigan. Ang ganitong kaganapan ay naging usap-usapan sa mga lokal, lalo na't napakadalang makakita ng ganito karaming starfish na sabay-sabay na napadpad sa isang lugar.
Ayon sa Marine Conservation Society, ang pagbagsak ng temperatura at malalakas na alon ay nagdulot ng mass stranding na ito. Ang tinatawag na Beast from the East, isang matinding malamig na alon, ay nagdulot ng pagbaba ng temperatura ng tubig na nagresulta sa paghina ng mga starfish. Samahan pa ng malalakas na alon, ang mga starfish ay napadpad sa Pampang. Bagaman nagdulot ito ng kaba sa marami, inakala ng mga eksperto na ang epekto nito sa populasyon ng starfish ay minimal dahil mabilis magparami ang mga ito. Naging halimbawa ang pangyayaring ito ng mabilis na pagbabago sa kalikasan at kung paano ito nakakaapekto sa mga nilalang dagat. Pinakita nito ang kahinaan ng mga hayop sa ilalim ng dagat laban sa mga biglaang pagbabago sa klima. Gayunpaman, ito rin ay nagbigay diin kung gaano kahalaga ang pagiging alerto at mapagmasid ng tao upang mas matulungan at mapanatili ang balanse ng kalikasan sa kabila ng mga hamon nito. Number 1, Whiskey Galore. Noong Pebrero 5, 1941, isang pambihirang kwento ng swerte at kasiyahan ang naganap sa baybayin ng Scotland nang ang SS Politician, isang trade ship, ay nalihis ng landas at sumadsad sa isang tagong sandbank malapit sa Isle of Eriskay. Habang unti-unting lumulubog ang barko, ang mga residente sa kalapit na isla ay mabilis na nagtipon upang makita ang nangyari. Sa kanilang pagdating, natuklasan nila ang napakalaking kargamento ng barko, cotton, biscuit, medisina at higit sa lahat, 264,000 bote ng Scotch whiskey. Sa unay tila isa lamang itong simpleng salvage operation, ngunit agad na napuno ang baybayin ng mga lokal na nagtutulungan upang makuha ang mga bote ng whiskey bago pa makarating ang mga autoridad. Ang insidenteng ito ang naging dahilan ng napakaraming kwento ng nakatagong yaman sa Scotland. Ang ilan ay nagsasabing ang ilang bote ng whiskey ay isinilid sa mga bangka at isinilong sa mga kuweba, habang ang iba naman ay mabilis na ibinenta o iniinom na may kasamang saya't tawanan. Bagaman kinontrol ng mga autoridad ang karagdagang pagkuha ng whiskey mula sa nasirang barko, ang mga bote na na-rescue ng mga lokal ay nanatiling bahagi ng alamat ng isla. Hanggang ngayon, ang kwento ng SS Politician at ang kasaganaan ng whiskey na dulot nito ay patuloy na naaalala bilang isa sa mga pinakamahiwagang nangyari sa baybayin ng Scotland. Isang pagsasama ng trahedya, swerte at walang kapantay na saya ng mga tao.